Joining us now is Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago. She returns to Congress with a renewed agenda on women's rights, social justice, and accountability. Magandang umaga sa iyo, Congresswoman. Hi, good day, Gretchen, and to all the viewers of Morning Matters. Congratulations. You've been waiting for this decision. Can you help explain the situation of Gabriela that the party list went through? Because you said that this is not tied to the disqualification of the Duterte Youth Party list. Can you help us understand that? Yes, Gretchen. So, in Gabriela Women's Party, we have long been pushing for the additional seat in the party list elections, even before the proclamation of winners in the party list system. We, in fact, submitted a position paper saying that there should be an additional seat to comply with the 20% requirement for party list allocation set forth by the 1987 Constitution. Ayan, kaya masayang-masaya naman kami. Kahit late, nakapasok pa rin, at handang-handa na magtrabaho ang Gabriela Women's Party. Kasi before this decision, nasa 19-something% lang, Kaya parang nagtatalo over if there should be an additional seat, if it might go over, which actually was contested by the NTF-ELCAC that filed or asked the Supreme Court to issue a status quo ante order or a status quo. Ibig sabihin ba nun ay nakapag-desisyon na ang Supreme Court tungkol dito? Hindi nila nag-grant yun? There's no decision yet from the Supreme Court, but we are ever ready to assume office, and we have prepared all the bills to be filed from Gabriela Women's Party to advance the women's LGBTQ and children's agenda in the 20th Congress. Nakahanda na yan simula pa nung July para maipanukala at mai-push natin sa loob ng Congress. At hindi yan madali, kasi sa totoo lang, ang Gabriela talagang isa sa, kumbaga grabe yung pinagdaanan ng aming mga members mula sa mga panggigipit, pagpapatahimik, iba't ibang tipo ng mga atake sa mga women's human rights defenders and activists natin. Just because, ang mga Gabriela talaga, kumbaga pag may nakita yan na issue sa kanilang community, kung sa flood control projects man yan, sa mga ghost projects or even ghost beneficiaries ng iba't ibang mga programa, Gabriela talaga yung unang nagsasalita para lumaban sa korupsyon. And kaya hindi kami nagtataka kumbaga yung mga ayaw mabulgar yung mga korupsyon ay takot na takot sa Gabriela Women's Party. Kaya sa parte namin, isa sa mga priority namin, dahil kami ay pumasok dito sa period na talagang grabe ang mga agawan sa kapangyarihan, grabe ang gulo sa House of Representatives, pero hindi kami magpapatinag. Kumbaga, nakafocus kami doon sa laban sa korupsyon at hindi tayo titigil hanggat walang nananagot doon sa dami ng mga issues ng corruption ngayon. Kung sakasakaling maglabas ng status quo ante order ang Supreme Court, it would not matter, am I correct? Because then you could rely on the 3 seats or that will be given to the other party list or no, to the other Congress, party list, kung sakasakali pong ay mawala po yung 3 seat ng Duterte Youth. Tama ba? Kumbaga mauupo pa rin ang Gabriela kahit anong mangyari. Yun ang pwedeng mangyari. Pero sana hindi na. Kasi gusto namin tuloy-tuloy na ipagkatrabaho sa Kongreso. Alam mo, na-miss na namin yung mga committee deliberations. Pero masaya kami kasi makakahabol kami sa plenary budget debates. Ang daming issue ng mga kababayan natin na hindi pa naririnig, hindi pa nakakalkal, hindi pa nabubusisi. Ayan. Kaya sa tingin namin, dapat talaga may boses ng kababaihan. Hindi lang basta kababaihan. Kasi pag tinay mong Gabriela, palaban talaga yan. Tsaka, kumbaga, hindi kami titigil hanggat hindi tayo nakakakuha ng pananagutan. At yan ang challenge natin sa bagong liderato ng Kamara. Diba? Tanggalin na natin yung sistema ng congressional insertions kasi
talong-talo ang taong bayan kung nagiging palakasan ng mga politiko o kung sinong malapit sa Malacanang, di ba? Yung dami ng mga programa at mga proyekto sa iba't ibang mga distrito at sektor. Dapat nakabati talaga dun sa pangangailangan ng taong bayan. At sa tingin namin, sa Gabriela, imbes na flood control projects, dapat mga nature-based solutions. Ano ba yung mga pondo na nakalaan para sa pagprotekta ng ating kalikasan, paglaban sa deforestation, na pagtitiyak na yung preservation ng mga marine resources natin at iba pang mga pangangailangan para maprotektahan ng ating mga kabundukan ay nandyan. So, yan yung isa sa ating mga priorities. No, pangalawa, titingnan din natin ang party list system. Kasi bakit ba hirap na hirap ang mga mahihirap at mga marginalized tulad ng Gabriela na makapasok ngayon sa party list elections? Kasi ang party list ngayon, ibang-iba na dati na makikita mo pa na talagang marginalized sectors. Ngayon, parang payamanan ng party list backed na by big political dynasties, big businesses, even contractors. Kaya dapat mabahala tayo na bakit naging ganito na yung sistema ng party list. At maging priority dapat din ang suffragette electoral reforms na committee sa House of Representatives. One thing that's been brought up is the issue of contractors taking the party list route. Maraming kontratistang nagiging party list congressman na. Pero yun nga, apart from that trend, there is another trend. You are going to be part of a 28-strong minority. The House Minority Bloc is composed of that. Tingin mo ba nagbabago na rin ang ihip ng hangin and there's some sort of momentum here that you would be joining? And apart from that, your thoughts on the new leadership in the House? Yes. With us, we remain to be very optimistic and hopeful. No, not really with the new leadership and composition of Congress, no, but with the movement of the people, no, on the ground, no, with their widespread outrage due to the corruption issues. At nakita na nila na hindi lang to usapin ng tao, ng liderato, o ng mga particular ng mga partido. Pero nakikita na nila na deeply ingrained yung sistema na bulok, na corrupt, na mapang-abuso baske sa Congress. Kaya ngayong September 21, di ba, may mga malalaking mga pagkilos sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Sana hindi dito matapos kasi hindi naman yan magiging instant di ba, na makikita natin agad ang mga pagbabago. Kailangan talaga tuloy-tuloy yung organization, yung mobilization, yung vigilance ng taong bayan sa kung paano ba ginagamit ng mga may kapangyarihan yung kanilang posisyon no, para isulong ang interes, hindi ng pansarili nila, kundi yung interes ng taong bayan. Sabi mo nga dapat baguhin ang korap na sistema at hindi lamang yung pagbabago ng liderato sa Kongreso. But you've been granted the privilege of not just voicing out your outrage, but actually crafting legislation to make this happen. And so, what bills would you like to file to that you feel will actually cause systemic change? I will get there, but first and foremost, we really want to work for economic empowerment, no? Demand economic justice, no, for marginalized women and marginalized sectors in our society. Kaya yung comprehensive agenda ng Gabriela, unang-una dyan ay yung presyo ibaba bill, yung pagpapababa ng presyo ng mga bilihin sa pamamagitan ng pagbabasura ng 12% VAT. Ang laking relief niyan sa mamamayan natin kung yung basic necessities na makakaapekto sa presyo ng pagkain, ng utilities, ng langis, and other petroleum products, no? Ang laki ng magtulong niya sa mga kababayan natin kung mapapababa natin. And pangalawa, long overdue na rin yung debate tungkol sa living wage, no? Pag naghahanap buhay ang ating mga kababayan, yung sahod ba talaga nila nakabubuhay para sa pamilya o hindi, no? At ang sagot dyan ng mga kababayan natin talagang sa panahon ngayon, kulang na kulang na kulang. Kaya dapat yan ang isa sa mga priority, no? Ang dagdag sahod. Bukod dyan, para mag-generate ng jobs locally, no, dito mismo sa ating bansa, kailangan natin paunlarin ang lokal na agrikultura
suporta sa mga micro, small, and medium enterprises natin at mga Philippine industries. No, kasi napakayaman ng Pilipinas, as in, alam na alam natin yan, Luzon, Visayas, Mindanao. No? Pero paano ba talaga natin binibigyan niya ng public investment, no, to enrich, no, our natural resources, develop it, no, to generate jobs, and support businesses, no, by Philippines. Kaya yan yung thing namin una. No, pangalawa, ang Gabriela kasi ang haba na ng track record sa Congress pagdating sa women's laws, gender equality. No, kaya ang priority namin, matiyak yung effective implementation and substantial funding for the anti-violence against women and their children, anti-rape and bawal bastos law, anti-sexual harassment. Nandiyan din yung, ang dami pang mga provisions sa Magna Carta of Women na walang implementing laws. Gayon din, isa sa nais namin maipanalo, mapanagot yung mga information and communications technology or lahat ng technology-facilitated violence against women. Yung paggamit ng AI, deepfake, ng technology, no, para bastusin yung mga kababaihan. Sobrang unacceptable yan. At nakakagalit na may gap pa rin yan sa law. Ang daming mga kababaihan at mga kababayan natin ang nagiging biktima, maski mga bata at kabataan. Pero walang nananagot. Ayan, kaya yung expanded anti-VAUSI at yung anti-ICT-VAU, isa sa mga priority ng Gabriela Women's Party. Pagdating naman sa paglaban sa korupsyon, at sana hindi na nila hintayin na magkaroon ng batas para dito, kasi sa tingin namin doable, pwede bang number one, naging kultura na kasi yung mga insertions. No? Kaya hindi mo kailangan talaga ng batas sa ngayon kung magiging decisive lang ang Malacanang na sabihin na itigil na yung mga congressional insertions, tignan natin yung mga proposals talaga from the ground, from the grassroots, kung ano mga kailangan natin. Yan ang pondohan. So pangalawa, ito, institutionally, kailangan na i-abolish ang lahat ng pork funds. Lahat ng lump sum at discretionary fund na nagiging patronage. So, kasama ba dun yung mga ayuda? Yes. Pagdating sa mga ayuda, syempre kailangan ng ayuda or relief sa ating mga kababayan. Pero more than anything, jobs talaga, tsaka livelihood, yung panawagan ng ating mga kababayan. Security of tenure, yung regularity ng mapagkukunan nila ng kita para sa mga pamilya. And to add lang dun sa mga bills, anti-corruption, yung prohibition ng political dynasties, and genuine representation for partyless system. Asahan nyo po na itutulak natin yan sa 20th Congress. Pero hindi namin kaya na Gabriela lang. Sana samahan po kami ng taong bayan. Kailangan namin talagang all hands on deck na para i-push talaga itong Kongreso na umaksyon at yung Malacanang mismo. No? Kasi malaki ang, kumbaga, yung influence din na kung sino talagang nasa taas. Di ba, sino ang chief executive ba ngayon? Sino yung pinaka may kapangyarihan na to influence all these things. Kaya hindi tayo asa sa Kongreso lang, sa Senado lang, sa Independent Commission on Infrastructure, pero sa power mismo ng tao. Isara, bilang panghuli, kasi sa huling beses natin nagkita tayo sa isang event and you were talking about your experience being red tagged many times. Has the situation improved for you under the Marcos administration, especially with the Supreme Court actually recognizing red tagging as a threat to a person's right to life, liberty, and security in May of 2024? Kamusta ka doon sa aspetong yun? Hindi lang tungkol sa akin, Gretchen, pero ako'y pinaka nababahala at talagang nagagalit dun sa impact niya sa women's representation. No? Kasi hindi siya red tagging lang online, no? But it really translates to real harm on the ground. For instance, meron kaming mga experience na yung mga members namin talagang pinupuntahan sa bahay, no, tinatakot, pinipilit na mag-disaffiliate o sabihin na hindi na sila member ng Gabriela Women's Party. Yung ganong tipo ng mga harassment at saka threats, lalabanan natin yan. Hindi lang sa pagtutulak ng promotion ng Human Rights Defenders Bill na malaking bagay, no? Pero sa pagpapanagot talaga sa lahat ng mga red taggers at mga perpetrators ng mga human rights violations and abuses dito sa ating bayan. Babatayan namin yung pondo pagdating sa karapatang pantao. At the same time, mula noon hanggang ngayon naman,
nananawagan po kami ng accountability sa lahat ng mga human rights violations. Panagutin natin ang NTF-ELCAC. Isa po sa mga, according to our investigation, doon sa mga pangunahin talaga na nagpapatahimik sa mga kababaihan. Titindig kami at hindi po kami magpapatinag para sa palaban na boses ng mga kababaihan. Maraming salamat. It seems you have your work cut out for you. Of course, medyo nabawasan na dahil sa desisyon na ito na naantala. Pero congratulations again. You will be, I believe, proclaimed on Monday. So we'll wait out for that and watch out for you as a congresswoman. Of course, we have Gabriela Women's Party as representative, officially, Congresswoman Sara Ilago. Okay, thank you, Gretchen.